gabing yaon, ang senyora ng Alperes ay tila nag-aantok na nakahilig sa silyong malaki, ni hindi idinungaw ang malaki niyang mukha sa nagdaang prosesyon. Nakita sana ang namimintog na ugat sa kanyang noo, ang maitim at kulay talong niyang labi na laging may nakasupalpal na tabako at kanyang maiinggiting paningin. Ang kagayakan niya ay napakapangit. Ang tanging palamuti ay isang panyong nakatali sa ulo. Ang baroy pranelang bughaw na pang-ibabaw at isang sayang kumupas na naglalarawan sa mga yayat at pipinghita na ikinukuyakoy madalas. Nang umagang yaon, ang paraluman ng Guardia Sibil ay hindi nakapagsimba dahil sa hindi pinayagan ng kanyang asawa. Ikinahihiya nito ang katawa-tawa niyang pananamit, bukod pa sa amoy nitong tulad ng kasuyo ng Guardia Sibil. Ang di pagpayag ng Alperes ay sinamahan pa ng ilang tungayaw, kaya nag-iisip ng malalim ang senyora kung papaano siya makapaghihiganti. Nang matapos ang prosesyon, napakinggan ng mga Guardia Sibil at Doña Consolacion ang malungkot na kundimang nagmumula sa mga labi ni Sisa. Ang awiting iyon ay tila nakapukaw sa katauhan ng nayayamot na si Doña Consolacion at iniutos kaagad sa Guardia Sibil na paakyatin sa bahay si Sisa. Vamos, magkantar, ikaw! Hindi maunawaan ni Sisa ang utos ng Donya na ikinatuwa naman nito. Upang ipabatid na hindi marunong ng Tagalog ay sinadya niya ang pagsasalita ng mali upang sa gayon ay masabing siya ay mula sa Europa. Dahil sa ugaling ito kaya siya madalas na masaktan ng Alperes na nahihirapan sa pagtutumpak ng kanyang pananalita. Toxic. Tinawag ng senyora ang bantay at inutusang sabihin kay Sisa sa wikang Tagalog na umawit sapagkat hindi ito makaunawa ng Kastila. Naunawaan naman agad ni Sisa ang iniutos ng bantay kaya inawit niya ang Kundiman ng Gabi. Ang awit ay tumalab sa puso't damdamin ng senyora kaya nabigla ito't lumabas ang tunay na kaalaman niya sa Tagalog. Itigil mo! At huwag ka na kumanta, ako'y nalulungkot. Tumigil sa pag-awit si Sisa. Ang bantay ay pamaang na napatingin sa senyora dahil sa marunong pala ito ng Tagalog. Napahiya si Doña Consolacion kaya pinaalis ang bantay at ipininid ang pinto. Matapos mailapat ang pinto ay hinarap si Sisa at nag-utos sa wikang Kastila. Baila! Baila! Hindi tuminag si Sisa kaya't muling inulit ng senyora ang utos na sinabayan ng pag-indak at paglundag. Napangiti si Sisa. Ang senyora ay tila nakahalata at tumigil. Kinuha ang latigo at sa pamamagitan ng palo sa paay pinasayaw ang baliw. Nag-init ang Alpereza kaya dinalasan ang pamamalo hanggang sa nabuwal si Sisa na dumaraing at hinahaplos ang tama ng latigo. Ang Donya ay tuwang-tuwa sa kanyang pagmamalupit kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka man lang nagmagandang gabi? Hindi sumagot ang Alperes at sa halip ay tinawag ang bantay. Inutusan itong dalhin ang baliw kay Marta upang mabihisan at magamot. Ipinagbilin ding bigyan ng maraming pagkain at mainam na higaan at binalaan ang bantay na huwag lapastanganin ito sapagkat kinabukas ay dadalhin si Sisa kay Ginoong Ibarra. Mag-iikasampu na ng gabi nang sinindihan ang mga kwitis na pumailan lang sa langit. Dumarami na rin ang mga taong nagtutungo sa liwasan ng bayan na pagtatanghalan ng dula. Si Don Filipo ang nangangasiwa sa palabas. Kausap niya noon si Pilosopo Tasio. Wala po akong magagawa. Ayaw tanggapin ang aking pagbibitiw at tinanong pa ako kung hindi ko kayang gampanan ang aking tungkulin. Sinagot ko siyang ang bawat tungkulin ay may taglay na kapangyarihan, ngunit ako'y wala.